buhay. Hindi mo lang bigyan ng 20, gusto mo nang mamatay. Bumagsak lang sa exam, sawan-sawa na ako. Grabe. Noong Friday, pinag-usapan namin yun. Bakit ganun yung pagtingin ng mga kabataan ngayon sa problema? Nagsisimula pa lamang sila. Sabi ko sa kanila, kasi ganito kayo tumingin ng problema. You are so focused dun sa mismong problema. Sabi ko nga, wala dito si Minya, di ba? Meron kasi kami kabataan, pangalan Ninyo. Santo namin, santo nila, santo ninyo. Sabi ko sa kanya, pumunta ka dyan sa gitna. Tapos lumapit ako sa kanya ng sobrang lapit. Ganito sila tumingin ng problema. Nakafocus lang mismo dun sa kanilang problema. Ang kailangan nilang gawin ay humakbang ng 3 paatras para makita nila na bukod sa kanya, mas marami ka pang dapat ipagpasalamat kaysa dun sa nag-iisang problema na nasa iyong harapan. Amen. At maraming mga kabataan na ganon ang nangyayari sa kanila. Hindi nila alam at hindi nila makita yung direksyon kung saan sila dapat lumakad. Nung nag-aaral ako ng Central, may mga times na naglalakad ako. Alam ko naman ang daan pa uwi. Central, Doña Juanita, Sadsaran, Tubong, Paraparin, Istangkilyo, hanggang makarating sa amin. Pero minsan, naghahanap ako ng matulin na daan papunta sa amin. Central, Doña Juanita, Felizardo, Tubong, Istangkilyo sa amin. Minsan nga, kinukwento ko, hindi ko nakwento ang nanay ko. Kasi magagalit sa nanay ko, kinukwento ko. Uwi ako ng bahay. Tinawag ako ng isang matanda. Sabi ng matanda, anak, tulungan mo ikakot, may bubuhatin lang ako. Bibigyan kitang pera. Pera daw eh. Mana ako sa nanay ko. Sige po. Sige po. Naglalakad lang kasi ako, wala akong pamasahe. Lalakad lang. Alam ko naman, maliit lang yung papabuhat. Iyero pala. Iyero. Mga 3 yero. Magkano bigay sa akin? 5 piso. Pag nakita ko yun ngayon, di wala na yun. So maraming mga tao at maraming mga kabataan na feeling nila, konting kibot lang, wala na silang pag-asa at feeling nila, lost na sila. Hindi ganon ang pagtingin natin dapat sa buhay natin at sa atin at hindi rin ganon ang pagtingin ng ating Panginoon sa atin. Light is meant to be visible. Bilang kayo ang ilaw, sabi ng Panginoon, dapat kayo ay nakikita. Ibig sabihin kung saan kayo nandoon, nandun ang kabutihan. Hindi kung saan kayo nandoon, nandun ang kaguluhan. Amen. Halimbawa, nandun si Robby, sigurado may rumble yan. Hindi ganon. Nandun si Elmo, sigurado maingay yan. Hindi ganon. Kung saan kayo nandoon, may mabuting mangyayari. Yan, manginig na tayo. Nandun si Kiana, may mangyayari na maganda. Amen. Kung saan ka nandoon, meron kang dapat gawin para iparana sa ibang tao na ikaw ang ilaw at ikaw ang source ng mabuti para sa kanila. Paano yun? 7 kayong magkakabarkada. Yung isa walang pera. Bigyan mo, mag-share ka sa kanya. Kung may sobra ka, mag-share ka. Maging ilaw ka doon sa kaklase mo na walang pang-recess kasi nakalimutan yung pera o nawala yung wallet. Kung kaya mo din namang magpahiram o huwag ka nang magpahiram. Kung kaya mo din namang magbigay ka. Because gano'n ang purpose natin. You are the light na kailangan mag-shine, hindi dapat tinatago. Just as a city on the hill cannot be hidden, our faith should be evident in our lives. Ibig sabihin, mga kapatid,
Kailangan makita ng ibang tao kung bakit na nandito, Ella. Makita ng ibang tao na, oh, kaya pala may nangyaring maganda kasi nandito ka. Hindi, may nangyayaring masama kasi nandito ka. So, tinawag tayong lahat ng Diyos para maging ilaw. So, ilaw ako. Ang mga nanay daw ang ilaw ng tahanan. At kaming mga asawa ang pumupundi dito. Kami po ang haligi. At sila naman ang anay. Biro naman po yun. Pansinin niyo po. Pansinin niyo po. Nasabi ko na ito before. Karamihan ng churches dito sa Pilipinas, puro mga byuda. Pansinin niyo po. At pag tinignan niyo po yung mga cause of death ng mga asawa ng mga byuda, ang nakalagay doon, wife. Joke lang. Ang mga magulang ay ilaw ng tahanan, ibig sabihin sila actually yung source ng care sa tahanan. Sila yung tinutulog pag may lagnat ang anak. Sila yung naghahanap ng unang lunas pagka yung anak nila ay may karamdaman. Sila yung naghahanda ng pagkain kahit hindi pa sila nagpapahinga at hindi sila natutulog. Kakahugas lang ng pinggan, maghuhugas na naman. Kakasain lang, ay lakas kumain ng bunso, kakain na naman. Kagabi, sa totoo lang, sabi ko, mga anak, aalis ako. Tulungan niyo naman ang mami niyo. Naglalaba araw-araw. Sumuko na nga yung washing machine. Gusto mga maglagay ng signage dun sa harap namin, laundry shop. Sabi ko, tulungan niyo naman yung mami niyo. Kahit maghugas ng pinggan, magsain, kaya niyo na yan. Minsan na talaga kailangan ng paalahanan. Tapos, tsaka paluin. Ang sarap lang ng alam mo na meron nakikil sa'yo. At yan yung mga magulang. Palakpakan naman natin yung mga magulang. At palakpakan din natin yung mga pabigat sa mga nanay. So, you are called to be the light of the world. Tandaan yan, mga anak. Kung saan kayo na isipin mo, ano ba yung magagawa mong mabuti sa lugar natin? Bukas, Lunes, papasok kayo sa school. Isipin mo na, ano ba ang magagawa kong mabuti sa lugar na ito? Huwag mong iisipin, ano ba ang gagawin mong kalokohan sa kaklase ko? Hindi ganun ang light. Number 2, we must not hide our light. Hindi natin dapat itago yung ating liwanag. Fear and compromise dim our light. Pag daw ikaw ay natatakot, ibig sabihin, baka mamaya sabihin nila, masyado akong mabait, kaya ayaw ko na lang magpakabait. May isang kabataan na lumapit sa akin last week. Sabi niya, Pastor, baka hindi na ako magsimba. Kasi nung hindi pa ako nagsisimba, binubuli ako. At lumalaban ako. Ngayon nagsisimba na ako. Mabait na ako. Binubuli ako ngayon. Sabi ko sa kanya, masarap mas maging mabuting tao kaysa maging mas masama. Pag mabuti ka, kakampi mo kami. Pag naging masama ka, hindi mo ko kakampi. Wala siya ng Friday, wala din siya ngayon. So, mas pinili niya maging masama. Ang masakit dito, pag siya nakulong, hindi ko siya papiyansa. Mahirap maging masama. Mas masarap maging mabuti. Kaya sana, huwag natin piliin na i-hide natin yung pagiging mabuti natin. Many Christians hide their faith
out of fear of rejection and opposition. Maraming mga kabataan ay tinatago nila yung kanilang pananampalataya, hindi nila sinishare ang kanilang Panginoon sa ibang tao dahil iisipin ng mga taong ito na corny ako. Isipin ng mga taong ito, banal ako. Isipin ng mga taong, kadiri, nagpipray ka, kaya mag-pray. Kami kumakain lang kami, we eat lang, tapos na. Ikaw nagpipray, tagal niya yun. Tapos ikaw gigising ka na early para mag-church. Kami natutulog lang. Kasi isingi kami ng nanay namin pagkakain na. Pagtapos namin kumain, matutulog kami ulit. Ganun ang buhay namin, kaya nag-church. Maraming mga tao na tinatago nila yung kanilang pananampalataya dahil minsan iniisip nila na i-judge sila ng mga tao na kapaligid sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong itago ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya na yan, ang kailangan mo sa mga panahon lalo't higit at kailangan mo siya. Kanina, sabi sa akin, Michelle, Pastor, good news! Nanalo ako sa loto. Di joke. Pastor, good news! Mataas na yung platelet ko. Amen. Mas mataas na sa akin. Sabi ko, let's finish, anak.